Welcome back mga kahinang. So itatak na natin yung ating prepared na materyales. Mag-welding tayo ng iba-ibang iba-ibang angle ng ating gun para makita nyo kung anong kaibahan. 3 beses natin iibahin, tapos yung isa naman diretso lang, no? So i-explain ko sa inyo mamaya. Bago tayo mag-welding, pakikita ko sa inyo ang setting. Ang setting ng 3G na test, ito yung settings ko. Ayan. All the way na yan mga kain, hindi ko na siya babaguhin. 170 inches per minute po yan, no? Para makita nyo. Tapos voltahe natin ng 17. Pwede nyo laruin yan 16 to 17 o 16.5, depende sa inyo, no? Pero ito yung settings ko. Ayan yung mga kahinang, nilagay ko sa 3, no? Pagka pinut ko ng process, pinutin ko lang yung 3, okay na. Ngayon, pagka nag-welding ako ng 2F mamaya, pinutin ko lang itong 2. Ayan, magbago na yan. So yan yung program mamaya, no? So, pero unahin natin yung unahin natin mga kahinang yung 2F sa pag-welding. Okay? Noong nakaraan, pinaliwanag ko na sa inyo yung preparation, yung pag-grind, paglinis, at ano yung mga gap, ano yung root face, no? So, ang gagawin natin ngayon ay pag-welding naman. Ngayon mga kahinang, explain ko sa inyo yung magiging senaryo, no? Mga senaryo, 3 senaryo ang gagawin ko. Isang alam ko na tama lang yung penetration dun sa isa na mayroong root face na 1.5 ang root face. Dun sa walang root face, gagawin ko 3 angle na yung gun ang gagawin ko. Isang 90 degree o diretso, no, mga kahinang, at isang 5 degrees below horizontal line. Kung 90 degrees siya, so dadagdagan ko lang kung 5, no? So parang 95 degree. O horizontal line ay 0, bababa ako ng 5 degree. So explain ko sa inyo mga kahinang. So ito yung line, no? Yung gun ko, unang gagawin ko diretso, no? Ganyan ang gun, diretso yan. Susunod na hati, kasi bali gagawin kong 3. Ito, no, gawin kong 3. Una, pangalawa, bababa ako ng 5 degree, no? 5 degree. Ito 90 kung 0 siya kung horizontal line, no? Pero kung dito natin kukuhanin, yan ang 90 degree yan. So ibig sabihin 0 dito. Ito below horizontal line, 5 degree. Dito naman mga kahinang, susobrahan natin, gawin natin 10 to 15 degree. Okay? Yan. Titingnan natin kung anong lalabas ng penetration sa kabila. Ito mas malaki, ito normal, ito wala. So titingnan natin mga kahinang kung anong magiging lagay sa penetration. Yan yung gagawin natin sa 3G. 2F naman mga kahinang, ang pag-welding natin sa 2F ay 5 degree sa unang hinang. So kung ito yung plate natin mga kahinang, unang gagawin natin yung ating gun ay 45 degree. Okay? Diyan nakatutok. Yan ang hinang natin. Yan. 45 degree yung ating angle, yung ating gun. Tapos pagka pangalawang hinang, kasi 2 line, no, gagawin natin dalawang layer. Di tayo magtatatatlo. The more na magdagdag kayo ng layer, the more na magkakakamali kayo. So gagawin natin, lalabas tayo rito, magdagdag tayo 45. So magiging, kung dito natin kukuhanin, magiging 40 na lang. Dito yung ating gun, tapos dito kasunod. Dito 45, magiging 50. 45, 40, 50. Depende sa doon sa resulta ng inyong hinang. Remember na usually tatanungin nyo muna mga kahinang kung ano ang laki ng inyong welding, kung ano kalaki yung hinang ninyo. Kailangan tatanong nyo yan sa, kung walang may bibigay na welding procedure, to at least meron yan mga kahinang, no? Pero kung walang ibibigay, tatanungin nyo dapat kung gaano kalaki yung hinang ninyo. Example,
dito. Yan. Kung sabi niya dito 10, sa taas 10. Okay? So magiging ganyan yung hinang ninyo. Equal. Okay mga kahinang. 1 dito, unang hinang, root pass. Tapos yan na, layer. Okay? 1, 2, 3. So kung sabihin niya 10 mm dito, 10 mm sa taas. So ganun po, no? Ang gagawin nyo mga kahinang, ililinihan nyo na to pati sa taas para may guide kayo pagka nag-welding na kayo mga kahina. Kailangan meron kayong millimeter na steel rule na gagamitin mga kahina. Yun ang gagawin natin. Dapat sakto lang yung linis nyo, huwag nyo masyadong linisin lahat. Sabi ko nga, kung ano yung weldingin, yun lang yung lilinisin nyo. Tapos kailangan visible yung line kasi yun ang pinaka-guide nyo mga kahina. Pero natin, maghihinang tayo, no? Yung ating hinang mga kahinang, hindi ko alam kung makikita nyo kasi ako lang mag-isa, walang magtututok nung sa ating mismong arc. So ang welding natin ay 2F base doon sa requirement o testing ng papuntang Europe. Ito na naman ay response na request, okay? Request ng mga subscriber natin o yung iba pang makakasumpong sa ating channel mga kahinang. Okay? Mga kahinang, mag-umpisa na tayo mag-welding ng 2F. Yung ating stick out, kung mapansin nyo, meron tayo stick out dito. Kailangan mga kahinang, bago kayo mag-welding, linisin nyo mabuti ito. Itong nozzle, no? Hindi ko na in-explain yung paano maglagay. Kasi alam nyo naman yun dahil magti-trade test nga kayo, so may idea na kayo. Ang distance ng ating stick out ay 1 cm o mga 8 mm, no, mga kainang. Huwag masyadong mahaba. Pagka pag nag-start kayo, pangit yung mahaba, no? Puputok muna bago mag-weld. So kailangan sakto. Saka huwag kayong masyadong mahaba pag nag-welding. Laging maintain nyo yung stick out. The more na haba, the more na magkaroon ng spatter. So may spatter yung welding hinang ninyo, no? So maintain yan. Hindi katulad yan ng IPCO mga kahinang. Ang distance niya, stick out niya ay mas mahaba. So dito dapat maintain. Maximum 1 cm or mas maiksi. So ang angle natin, katulad kanina, paniliwanag ko na sa inyo. Katulad ng sinasabi ko dati, ang ating pagkakating ay sa loob, nandito, ito sa labas. So dapat laging sa loob. Ito yung ginagamit ko, mas gusto ko to kasi dun sa isa na mayroong uso. Pakita ko sa inyo, no? Ito yung isa. So mahaba ang uso niya. So meron tayong anti-spatter, isprayhan natin. Alam ko yung mga nagtitesting may cover sa ulo, no? Yung iba nga naka-cover na cover dahil masakit ang talsik ng G-MAW o MIG. So kailangan mag-cover tayo mga kainang. Ito bandana, ito yung ginagamit ko. Yung angle na mga kainang, pinaliwanag ko na sa inyo, ganun ang gagawin natin. Tapos pakita ko sa inyo ang resulta. Yung unang resulta ng hinang at saka pangalawa. Sa unang hinang, konting taas baba, no? May wave ng konti lang, konting-konti lang. Para mahinang lang yung taas at baba na plate. Dito, nagde-demo lang tayo. So, uupo na lang ako mga kainang kasi may camera tayo, no? Ang technique na gawin natin ay drag from left to right. Pwede rin kayong gumamit ng push, no? Ito sa akin, drag. Pwede tayo magpo-push. Ngayon, depende kung ano ang requirement, no? Kung anong test na kailangan. Mayroon ba kayong bend test? Kung mayroon ba brake test? So, kung magbe-brake test, kailangan itadrag nyo. Although, halos wala namang pinagkaiba sa penetration. Pero kung saan lang mas madali, kung gusto nyo makita yung arc, no? Yung dadaanan ninyo, so, pwede kayo mag-push. Push na konting-konti lang, 5 degree, hindi masyado. Kasi pagka masyadong tumba, malaki ang angle nyo, mahina na yung penetration niya, mga kainan. Mag-dry run muna kayo, paano kayo mag-welding. Huwag nyo gagamitin nyo yung kamay nyo na nakagano, no? Isama nyo yung katawan para yung angle nyo yung masira. Kung 5 degrees, hanggang sa dulo.
mga kahina, ha? Kung 10mm ang hinihingi, kasi 10mm yung ating materials, 10mm yung length at saka yung length ng ating welding. So kung 45 yung unang hinang ko, yung pangalawa ay 50. So kailangan itukong ko siya ng konti. So gagamit ako ng fuse mga kahina, ha? Kasi lugpas tapos na. So para makita ko, diretso yung hinang ko, gagamit ako ng fuse. Pwede din kayo mag-drag, depende sa inyo. So magpupush ako ngayon. Medyo arat ng konti yung aking hinang. Sound ng ating hinang parang bubuyog. So ganun po ang magandang sound ng ating hinang. Ang pakikaramdaman nyo, hindi mo pumuputok-putok. So tapos na natin yung ating sigaligaya. Tintahan natin natin yung size ng hinang ko, ha. Disclaimer, ha, hindi tayo magaling. Kung naggaling guminan, hindi tayo experto. Ang atin lang pinagbabalihan, konting kalaman. Okay. Last line. Yeah. Huh? Hindi po tayo maano ng excuses mga kahina. Kung ano po yung result ng hinang ko, yan na po yan, ano? Kailangan po, ha? Mayroon po tayong, hindi na po yan nalinis masyado mga kahina, ha? Mayroon po tayong mga silikon, katulad nito. Dapat tanggalin po nyo yan, ha? Pero huwag nyo po maiiwan ng mark. Okay. Ayan. So ayan po ang tuwip natin mga kahinang, 10mm yung size ng size ng ating welding. Papaliwanag ko siya mga kahinang. Ang resulta ng hinang ninyo ay magle-layer tayo 1, 2, 3. Parang diretso lang yan mga kahinang, oh. Huwag kayo maghinang na masyadong dry, no? Pag ganyan ang hinang nyo, hindi po yan maganda. Ngayon mga kahinang, magki-3G na tayo. Gap lang natin mga kahinang sa walang root face ay 2.4. Okay, unahin natin, pagdidistin muna natin ito filler wire ng TIG welding na 2.4. Yun po yung ginagamit ko para hindi na magtanggal ng flux doon sa electrode, kasi pag electrode tatanggalin pa natin. So make sure mga kahinang na pantay yung ating plate, at saka dapat nakataob, hindi nakatihaya, no? Kasi yung bevel pag nakatihaya, pag nilagyan natin ng spacer, gagalaw-galaw po yan. So dapat nakataob mga kahinang. Kaya po ang tamang pag fit up. Tapos dito pa namin mga kahinang sa program kanina na sinasabi ko, dito lang nakalagay. Since wala akong running plate, madalas sa siguro ay mayroong running plate. Dito, direkta ko na, no? Sa demonstration lang naman po. Ayan. Tapos mga kahinang, 3.2 yung mayroong root face. Ito po yung 3.2 natin. Shop natin.
mga kaina, since nawala akong running plate, kailangan ko itong i-bend ng konti para pababa. Para pagkahinang ko sa kompleto ng hinang ko, maging diretso itong plate ko. So kailangan ko siyang i-bend ng konti pababa. Mga kaina. Pakita nyo, nakabend na siya. Para pag welding natin ay okay na. So mga kainang, tatlo ang gagawin kong estilo na. Hindi ko na siya ipipitan mga kainang ha. Tatlong gagawin ko mga kainang. Yun ang tira ko, 90 degree, diretso lang. Tapos ito, yung angle ng gun ko ay 5 degree below horizontal line. Tapos ito, 10 to 15 degrees below horizontal line. Papalaw ko muna sa inyo yung 90 degree yung gun natin. Ba't ko ipapalawanan sa inyo to? Para hindi kayo magkakamali na kadalasan sa atin pag umpisa sa baba, okay yung ating angle na kung 90 degree habang patas na patas nakatingala na, so doon nasisira yung penetration natin, nag-iiba. So kailangan fix yung ating fix yung ating angle na ating gun pag tayo nag-welding. Kung simulan natin sa 5 degree pataas, kailangan hanggat maaari, huwag yung kamay natin ang gumagana. Nakabend tayo ng konti, yung katawan, yung kamay natin naka-steady habang tumataas tayo, no? Sabay, huwag po yung ating puso na ginagamit na gumagano, no? Doon nasisira yung angle natin. Kaya explain ko sa inyo 90, 5, 10 to 15 para makita nyo ang magiging resulta. Tuloy-tuloy na gawin kong hinang, pero pagdating ko dun sa line, babaguhin ko yung angle para makita nyo yung resulta. Yung yung wire natin, kung saan na po ka nakapwesto, pinaliwanag ko na, no? Dun sa ating unang explanation. No, wala tayong itatap, no? Kundi ikot-ikot lang tayo dito mga kaina, no? Meron tayong mga positioner na sariling gawa. Tandaan po natin na ang ating ground dapat andito sa dulo mga kaina para hindi pumaputok-putok pagdating ng dulo. Ito po yung parang nakatayo ka. So since may upuan tayo, ito yung gagawin natin. So yung mga kaina, dyan natin 90 degree hanggang pataas.
ating root pass. So pagdating dito nag-iiba na, no? So dahil sa iba-ibang posisyon. Titingnan natin likod mga kainan. Ayan. Kita nyo ang root pass. Okay. Yan mga kainang. Weldingin natin yan ng isahan lang, no? Isang welding lang na puno na kaagad. Di na tayo mag-hot pass. Sinasabi hot pass, fill pass, gano'n, no? Diretso kapin na yan mga kainang. Although kahit malaki pa, no? Although kahit malaki pa yan, kaya natin weldingin yan ng isang beses lang na puno na kaagad. Remember, kung free kayong gumawa ng ganun lang, root pass tapos capping kaagad, kahit malaki pa ang ano niya, i-explain ko sa inyo. Ito yung bevel natin, no? Yan. Ito wala tong ano mga kainang, wala po yung root paste yung ginawa natin kanina. So ginawa natin, nag root pass tayo. Minsan ginagawa natin, meron tayong sinasabing hot pass, tapos fill pass kung meron pang space, tapos capping, no? Ayan. Pero kapag free kayo mga kahinang, root pass muna tapos capping na kagad. Kailangan ang maximum dito ay 3.2 o 3 mm. Yan lang po yung maximum ng ating convexity ng ating hinang. So kung okay lang na hindi kayo dadaan sa hot pass na sinasabi at saka fill pass, dahil pagka nag hot pass kayo, malamang sa uumbok na yan, magkakamali, maraming pagkakamali na mangyayari. So kung kailangan nyo, kung kaya nyo mag capping kaagad, capping na. So yan ang gagawin ko. Siya pala mga kahinang, ang gagawin kong pagka-capping ay rainbow. Okay? Half moon na pataas. Tapos i-stop ako dito ng 1 2 1 2 1 2 1 2. Pataas 1 2, pataas 1 2. Kasi pagka ginawa akong pag ganito mga kahinang, no? 1 2 1 2, tapos hatakin ko pababa. Ang lalabas niya mga kahinang, umbok. Ngayon pag dito maliit lang. Meron siyang convexity pero hindi gano'n kalaki.
mga kainang ay pero pis tayo. Tapos dire-diretso na. So, gagawin ko 90 degrees. Yung tulad tayo ng konti, no, sandali doon sa gilid para ma-burn natin yung root paste. Kanina, may mga iba-iba tayo. Ibang angle pala ng ating gun. Mga kainang, nakatayo kayo o nakaupo, magdala kayo ng vice grip para ilagay nyo rito sa plate nyo. Hindi ko yan bawal mga kainang. Katulad nito, meron na akong positioner, pwede ko ilagay ang kamay dyan. Pero, pag wala, nakatak sa baba, so wala kayo, plate lang, magdala kayo ng vice grip. Para may tungtungan kayo ng kamay nyo mga kainang. Hindi po yan masama. Yan. Okay, yan po ang idea dyan. Ilagay nyo yung kamay nyo rito para relax. Ayan mga kainang, vice grip. Kapit nyo dyan sa plate. Yan po yung armrest nyo. Ang sa ganon, hindi kayo mahirapan. Kumbaga mga kainang, smooth yung takbo ng inyong kamay. So gagawin ko dito mga kainang, ay root pass lang. So para hindi na mahaba yung masyado yung video natin. Tayo 90 degree, may root pace tayo na 1.5 mm. Yun po mga kainang, no, ating demonstration about 2F and 3G. Dalawang klaseng 3G binilding natin, may root pace saka wala, iba-ibang angle. Tapos di na tayo nag-capping doon sa pangalawa natin tinira na 3G kasi nag-capping na tayo nung una. At tabayanan po yung ating next na video. Well safe.